Kung ang payo sa pag-iempleyado ay magtipid at live below your means para magkaroon ka ng ekstrang pera na maiipon mo para sa future mo, sa pagninegosyo, hindi advisable yon at hindi payo yon para sa mga business owners. Kasi sa pagninegosyo, counterintuitive. Kailangan lahat ng kita mo, lahat ng ini-income ng negosyo mo, kailangan dapat ibalik mo ng ibalik. Gastusin mo ng gastusin sa negosyo mo. Bakit? Para lumaki ng lumaki yung negosyo mo, magkaroon siya ng sistema, maging duplicatable, maging sellable, at para pag in the future tinamad ka ng magnegosyo, mabibenta mo na yung negosyo mo sa mataas na halaga. Mabibenta mo ng milyon-milyon o kaya bilyon-bilyon pa. Marami kasing nagnenegosyo na nakakarinig ng mga ganun eh. Nakakarinig ng mga payo na dapat magtipid, dapat live below your means, kaya yun ang ina-apply nila sa negosyo nila. Na hindi nila alam na ina-apply pala nila ang isang payo sa maling paraan. Kaya ang nangyayari, dahil tinipid nila ng tinipid yung negosyo nila, hindi nila ginastusan, at nung tinamad na silang magnegosyo, gusto na nilang ibenta yung negosyo nila, hindi nila mabebenta ng buo yung negosyo nila. Ang mabebenta lang nila ay kung ano lang yung mga gamit na pwede pang mapakinabangan. Kagaya ng mga lamesa, yung mga plato, upuan, refrigerator, yung mga ganun lang. Pero yung buong konsepto ng negosyo na dala-dala yung business name, hindi nila mabebenta yon. Kasi walang sistema eh. Hindi kasi nila ginastosan, tinipid nila. Kaya wala rin. Pagdating ng araw, tinipid ka rin kasi tinipid mo eh. Yun ang dahilan kung bakit sinasabing ang kita ng negosyo mo ay hindi mo pag-aari, kundi pag-aari ng negosyo na kailangan mong ibalik ng ibalik at gastusin mo ng gastusin sa negosyo. Kasi yun yung purpose nun. Para mapataas mo yung value ng negosyo, magiging duplicatable, magiging sellable, para pag gusto mong ibenta, mataas yung value ng pagbebentahan mo. Hindi mo lang binibenta kung ano yung gamit na nasa negosyo mo, kundi binibenta mo ng buo yung negosyo na dala-dala at nakakapit yung brand at yung business name. Wala namang masama kung ang gusto nyong i-apply ay yung tipirin ang negosyo, iwasang gumastos, at live below your means. Wala namang masama kung yun ang i-apply nyo. Kasi ang hangarin lang naman ng video ito ay pinapaliwanag lang kung bakit may mga nagpapayo na nagsasabing ang kita ng negosyo mo, hindi mo pag-aari, kundi pag-aari ng negosyo mo. Na kailangan mong ibalik ng ibalik at gastusin ng gastusin sa negosyo. Kasi yun ang purpose nun. Para mabenta mo ng mahal yung negosyo mo na nakakapit doon yung business name at brand name.